Ang tanging pangarap ko lamang sa buhay ay mabigyan ng maayos na buhay ang aking lolo Victor. Pero hindi ko akalain na isang anting-anting ang magdadala ng malaking pagbabago sa aking buhay. Ako si Victor, 27 taong gulang na naninirahan sa isang baryo na matagal nang ginagambala ng isang aswang. Ako ang nag-iisang electrician sa aming baryo. Kaya sa tuwing merong may problema sa linya ng kuryente o kahit sirang gamit na gumagamit ng kuryente, ay ako ang palaging tinatawag para mag-ayos. Nag-aral ako ng vocational course at doon ko natutunan ang lahat ng kaalaman ko sa pagiging electrician. Noon ay balak kong magtrabaho sa Maynila, pero nang biglang nalagyan ng linya ng kuryente ang aming baryo, ay napagtanto ko na mas kailangan ako sa aming lugar. At dahil sa ako lang ang electrician doon, ay wala akong magiging kakumpetensya. Pabor yun para sa akin, kasi kasama ko na ang aking lolo Victor. Tapos ay kumikita pa ako ng pera. Isang gabi, umuwi ako sa aming bahay. Galing ako sa bahay ng aming kapitan dahil pinaayos niya sa akin ang isang electrical outlet. Pagpasok ko sa bahay, ay nagulat ako nang may lumipad na tsinelas papunta sa akin. Mabuti na lamang at nagawa kong yumuko dahil kung hindi, ay sa mukha ko yun tatama. Ano't ganitong oras ka nang umuwi, ha, Erneng? Hindi ba't palagi ko sinasabi sa iyo na 6:00 pa lang ay dapat nandito ka na sa bahay? Lolo Victor naman, 6:00 talaga. Ano ko, bata? Wala ka talagang takot, hadi. Mabuti sana kung walang aswang na sumasalakay dito sa baryo natin. Hindi mo ba narinig yung nangyari kay Waldo? Sandali lang siya lumabas ng bahay niya para umihi. Abay, inatake kagad ng aswang. Kung hindi siya kagad nakatakbo pabalik sa bahay niya, baka pinaglalabayan na siya ngayon. Hindi po kasi nag-iisip si Waldo eh. Bakit kasi lalabas siya ng bahay ng 10 oras ng gabi? Ang dapat kasi, nagdadala lang siya ng arinola bago siya matulog. Parang kayo, Polo. Hindi po ba? Hindi pwedeng wala kayong arinola sa tabi nyo? Kasi kapag nakaramdam kayo ng pag-ihi, ay segundo lang ang lalabas na ang ihi nyo kagad. Hindi na kayo nakakatakbo sa banyo. Abat, parang tinatawanan mo pa ako, ha? Tandaan mo ito, Erneng, ha? Tatanda ka rin. Magiging ganito ka rin. Mararanasan mo rin ang mga nararanasan ko. Baka nga, mas matindi pa rito ang maranasan mo. Sige ka. Lolo naman, parang hindi nyo naman ako mahal yan eh. Ang pangit naman ng wish nyo para sa akin kapag tumanda na ako. Ikaw wag nauna. Pinagtawanan mo ako kaya gumanti lang ako. Pero ikaw na bata ka. Sagutin mo ang tanong ko na maayos. Bakit ganitong oras ka umuwi? Hindi ba paalam mo ay pinatawag ka lang ni Kapitan dahil meron siyang ipapaayos sa iyo sa bahay niya? Yun na nga po eh. Naayos ko naman po agad yung ipapagawa niya. Tapos may silang electric fan pa pala si Kapitan kaya pinaayos na rin niya sa akin. Kaya halos naging doble po ang bayad niya sa akin. May maitatabi na po tayo sa perang iniipon po natin para matubos na po natin yung lupa natin dun sa likod. Aba, totoo ba yung sinasabi mo? Baka babaya ini-iskerbo lang ako, ha? Para hindi ako magalit sa iyo. No naman, bakit kailangan pa akong mag-steer sa inyo? Hindi po ba ang sabi nyo? Hindi tayo pwedeng magsinungaling sa isa't isa. Kasi dadalawa na lang tayong magkasama sa buhay. Ako, sigurado ako na hindi ako kailanman nagsisinungaling sa iyo. Pero ikaw, aba hindi ko alam. Malay ko ba kung nagsasabi ka ng totoo o hindi? Para namang wala kayong tiwala sa akin yan, Lo eh. Pero tignan nyo ha. Eto, may dala po akong inihaw na manok. Bigay po ni Kapitan. Hindi po ba paborito nyo to?
Napangiti ako nang ngumiti si Lolo Victor. Ipinakita ko sa kanya ang isang buong inihaw na manok na nasa plastik. Masasabi ko na sobra talagang ekstrikto niya at mapanakit. Pero alam ko ang kahinaan niya: pagkain at pera. Aba, oo nga, Hade. Isang buo pa talaga ang ibinigay sa atin ni Kapitan. Mukhang masarap pa de. Teka, nagpasalamat ka man lang ba sa kanya? Siyempre naman po. Natuwa po kasi siya kasi naayos ko po yung electric pan niya na akala niya po hindi na maayos. Kilala niyo naman po ang apo niyo, di ba? Ako po ang pinakamagaling na electrician dito po sa baryo natin. Malamang. Ikaw lang naman ang nag-iisang electrician dito. Meron pa bang iba? Sus, di niyo na lang po ako suportahan eh. Oo na. Ang mabuti pa, dalhin mo na yan sa kusina. May sinaing na ako, kaya makakakain na tayo ng hapunan. Sige po, gutom na nga rin po ako eh. Dinala ko na sa kusina ang inihaw na manok. Magkatulong kaming naghain ng lolo ko. Ang sarap lang sa pakiramdam na nakikita kong masaya si lolo. Bilang nag-iisang apo niya na kasama niya sa bahay na yon, ay wala akong ibang gusto para kay Lolo Victor, kundi ang palagi siyang masaya at walang kahit na anong sakit. Bata pa lang ako nang sumama sa ibang babae ang tatay ko. Kailangan ng nanay ko na magtrabaho sa Maynila para mabuhay kami at iniwanan niya ako kay Lolo Victor. Noong una ay nagpapadala pa sa amin si nanay, pero makalipas ang 1 taon ay wala na kaming naging balita pa sa kanya. Nagulat na lang kami nang dumalaw si nanay sa amin at sinabi niya na meron na siyang bagong kinakasama at buntis siya. Nangako siya sa akin na hindi niya ako pababayaan. Pero nang umalis si nanay para bumalik sa Maynila, ay tuluyan niya na akong inalimutan. Masakit para sa akin ang pangyayaring yon. Palagi kong tinatanong ang sarili ko dati kung mahal ba talaga ako ng mga magulang ko. Kasi kahit isa ay walang gustong kunin ako kay Lolo Victor. Pero habang tumatagal at nakikita ko ang hirap at sakripisyo ng lolo ko para mabigyan ako ng maayos na buhay, ay doon ko napagtanto na maswerte pa rin ako kahit iniwanan ako ng nanay at tatay ko, dahil meron akong Lolo Victor na nananatili sa aking tabi. Matapos naming maghain ng hapunan, ay umupo na kami ni Lolo. Nagsimula kaming kumain ng nakakamay. Grabe! Ang sarap naman itong inihaw na manok. Si Kapitan ba nagluto nito? Hindi po, Lo. Binili po niya yan doon po sa bayan. Ang sabi po niya, 2 po ang binili niya kasi meron yata silang pagpupulong ng mga tanod tungkol doon sa aswang. Para daw po, habang nagpupulong, ay meron silang kinakain. Ang nangyari po, biglang hindi natuloy po yung pagpupulong nila. Kaya yun, binigay na lang po niya sa akin yung isa. Aba, mabuti naman. At mukhang kikilos na sila, Kapitan, at ang mga tanod niya para maresolba na ang problema natin dito sa mga aswang. Aba, halos 1 taon nang namemerwisyo ang mga aswang na yun dito sa atin. Kaya nga po eh. Tapos, may pinatay na rin siyang 2 tao. Ang hirap din pong gumalaw lalo na po tuwing gabi. Lahat po tayo natatakot na lumabas kapag madilim na dahil sa aswang na yun. Pero Lo, sa tingin niyo po, saan po kaya galing yung aswang na yun, no? Wala naman pong aswang dito nun, di ba? Alam mo, Erneng, noong bata pa ako, ay may mga aswang na sumasalakay dito sa baryo natin. Hindi lang isa, kundi marami. Isang grupo yun ng mga aswang. Hala, totoo po ba yung sinasabi niyo o baka imbento niyo lang yan? Si Raulo, kailan ba ako nagsinungaling sa iyo? Saka ano mapapala ko kung mag-iimbento ko ng kwento?
Magkakapera ba ako dyan? Lolo naman, galit ka agad eh. Elo, ano po nangyari nun? Napalayas po ba yung mga aswang na umatake po dito dati? Hindi lang basta napalayas, kundi naubos silang lahat. Ho? Paano pong naubos? Ano kasi, nangyari meron kasing lumaban sa mga aswang. Isang binata na may kakaibang kapangyarihan na nanggaling sa kanyang anting-anting. Nababalot ng kuryente o kidlat ang kanyang kamao at yun ang ginamit niya para ubusin ang mga aswang. Hanip, parang ang hirap naman po maniwala sa kwento nyo, lo. Meron bang taong ganun na may kidlat sa kamao? Kung kaya mo maniwala, ay wala akong pakialam. Basta, alam kong hindi imbento ang mga ikinuwento ko sa'yo. Sige na nga po. Kunwari naniniwala na ako sa inyo. Pero lo, nasan po yung binatang yun? Saka, sino po ba siya? Sa kasamaang palad, walang nakaalam kung sino ang binatang yon. Nang naubos na niya ang mga aswang, ay hindi na siya nagpakita sa aming lahat. Isa pa, walang nakaalam kung sino siya dahil sa tuwing nakikipaglaban siya sa mga aswang, meron siyang suot na kakaibang maskara. Ano pong klaseng maskara? Basta, kakaibang maskara. Hindi ko na matandaan at napakatagal ng panahon doon. Sa bagay, hindi na po ako magtataka kung nakalimutan nyo na kasi makakalimutin naman po talaga kayo eh. Ganyan po talaga kapag matanda na. Minsan nga po, hinahanap nyo yung salamin nyo sa mata kahit nakapatong lang naman nyo sa ulo nyo. Pero sana lo, bumalik siya dito sa atin, no? Para po, meron na ulit makikipaglaban sa mga aswang. Para kasing hindi naman kaya ni na kapitan at mga tanod na labanan yung mga aswang eh. Malabo nang mangyari ang sinabi mo. Nababalik siya rito. Bakit naman po? Malamang, napakatanda niya na ngayon. Hindi niya na kayang makipaglaban pa sa mga aswang. Pero sabi niyo po meron siyang anting-anting, di ba? Hindi po ba niya yung pwedeng gamitin para lumakas siya? Hindi naman porke meron kang anting-anting, habang buhay ka ng malakas. Walang silbi ang anting-anting kung mahina na ang katawan ng nagmamay-ari nito. Pero depende pa rin yan sa uri ng anting-anting. Wow! Kung makapagsalita po kayo ng ganyan parang ang dami niyong alam tungkol sa anting-anting, lo ah. Bakit, lo? Dati po ba kayong antingero? Hindi ko kailangan maging antingero para magkaroon ako ng kaalaman sa mga ganung bagay. Ay nako, kumain na ka lang tayo at hindi tayo mabubusog kung magkwekwentuhan lang tayo na magkwekwentuhan. Ipinagpatuloy na namin ni Lolo Victor ang aming pagkain. Pero hindi nawala sa isip ko yung binatang ikinuwento niya na nakipaglaban noon sa mga aswang. Napuno ako ng kuryosidad kung sino siya at bakit siya biglang nawala matapos niyang maubos ang mga aswang sa aming lugar. Kinabukasan ay muli akong pinatawag ng aming kapitan. Tuwang-tuwa ako nang sabihin niya na pamumunuan ko ang paglalagay ng ilaw sa plaza para sa nalalapit na fiesta. Aniya, magkakaroon doon ng perya kaya kailangan na merong maayos na ilaw. Sinabi rin niya na ako na ang bahalang kumuha ng 2 tao na makakatulong ko sa trabaho na yon. Malaking bagay na yon para sa akin dahil malaki-laki ang kikitain ko sa trabahong yon. Ang unang pumasok sa isip ko na kunin ay si Lolo Victor para 2 kaming kikita. Malakas pa naman siya kahit papano at sigurado ko na kaya pa niya ang ganung trabaho. Ang iniisip ko na lang ay kung sino pa ang isa na pwede kong kunin. Habang naglalakad ako pauwi sa bahay, ay napadaan ako sa isang sari-sari store. Nakita ko roon ang kaibigan kong si Waldo. Siya yung muntik ng mapatay ng aswang na napag-usapan namin ni Lolo nung nakaraang araw.
May hawak siyang soft drinks na nakalagay sa plastic na may straw at isang malaking tinapay. Lumapit ako sa kanya nang nakita at tinawag niya ako. Wow, Hanep! Sarap ng buhay mo, hayahay ah. Patambay-tambay ka na lang ah. Parang hindi ka muntik nang mapatay ng aswang ah. Siyempre, ganito talaga kapag nasa abroad ang nanay, no? Naghihintay na lang ng padalang pera. Hanep, buti ka pa. Pero Chong, kumusta ka na pala? Siguro hanggang ngayon, natatakot ka na lumabas ng bahay para umihi, no? Sinabi mo pa, kaya nga palagi nang may ironola sa ilalim ng papag ko eh. Bakit kasi nung nagpagawa si nanay ng banyo ay inihiwalay niya sa bahay namin? Anak ng tete ko, kailangan ko patuloy lumabas sa gabi kapag naiihi ako o kung ano paman. Magpasalamat ka na lang. Mabuti na nga lang hindi ka napatay nung aswang, Waldo eh. Kundi, mawawalan sana ako ng kaibigan. Kwento ka na lang sana ngayon. Grabe ka naman kung makapagsalita. Parang gusto mo na ako mamatay eh. Hindi naman sa ganun, Chong. Eh di kung napatay ka na nung aswang, wala nang manlilibre sa akin. Oo nga pala. May gagawin ka ba bukas? Parang hindi mo ako kaibigan at hindi mo pa ako kilala. Palagi naman ako may ginagawa. Kumakain, tumatambay, natutulog, o di kaya nakatulala. Siraulo talaga itong isang to. Ang ibig kong sabihin, kung may importante kang bagay na gagawin bukas. Ilinawin mo kasi. Bukas? Teka, isipin ko muna. Wala akong gagawin. Bakit mo tinanong? Walang Jo. Ang bilis sumagot ha. Hindi kasi ganito. Malapit na ang piyesta dito sa atin, di ba? Ngayon, binigyan ako ni Kapitan ng trabaho. Ako maglalagay ng mga ilaw sa plaza kasi doon magtatayo ng perya. Ang sabi sa akin ni Kapitan, ako na raw ang bahalang kumuha ng 2 tao na makakatulong ko. Kasi hindi ko yung kaya na mag-isa lang, di ba? Naisip ko na yung isa ay si Lolo Victor. O ano, baka gusto mo ng racket. Ikaw na lang ang kunin ko para dun sa kulang pang isa. Ako? Ako talaga, Erning, pagtatrabahuhin mo? My God, hindi ko na kailangan magtrabaho. Nasa abroad ang nanay ko, no? At siya nagpapadala sa akin ng pera. Saka ano namang alam ko sa paglalagay ng ilaw? Tutulungan niyo lang naman ako ni Lolo eh. Saka, ayaw mo bang maranasan na kumita ng pera na mula sa pinaghirapan mo? Mahirap yan palagi ka nalang umaasa sa nanay mo, Chong. Maganda nga yun eh. Para hindi ako pagod, di ba? Hindi ka nga pagod, pero yung nanay mo sa abroad ang sobrang napapagod na. Chong, eto ha, payong kaibigan lang. Dapat kasi kahit nasa abroad ang nanay mo at nagpapadala ng pera sa'yo ay kumikilos ka rin. Dapat ay meron ka rin pinagkakakitaan kahit paano para meron kang naitatabi. Saka Chong, hindi ka na bata, ano ka ba? Dapat marunong ka nang magbanat ng buto mo. Paano kung wala na sa abroad ng nanay mo? Sige nga. Paano kung umuwi siya rito na walang pera? Alangan namang matapos magpakahirap ang nanay mo sa abroad eh, siya pa rin na magtatrabaho para sa inyo. Maganda na may karanasan ka na sa pagtatrabaho. Ako na nagsasabi sa iyo, Chong. Tignan mo, sa susunod, pasasalamatan mo ko pagdating ng araw. Oo na. Kasama na ako sa'yo bukas. Ang dami mo na ba sinabi ka agad? Daig mo pa nanay ko kung manermon ka eh. Nagsasabi lang naman ako sa'yo. O ano, ayos. Pumayag ka na. Hindi ko na problema kung sino yung isang kulang na makakasama ko bukas sa trabaho. O paano, Chong? Magkita na lang tayo bukas sa plaza ha? Dapat 8:00 ng umaga, nandun ka na. Ano? Bakit naman ganun kaaga? Huwag ka na magtanong at magreklamo basta pumunta ka na lang sa plaza ng ganung oras. Natatawang tinapik ko ang balikat ni Waldo at saka ako umalis. Masaya ako dahil wala na akong problema sa 2 tao na makakatulong ko sa paglalagay ng ilaw sa plaza. Pagdating ko sa bahay namin ay naabutan ko si Lolo Victor na nakabihis at mukhang meron siyang pupuntahan. Oh, Lo, bihis na bihis po yata kayo. Saan po ang punta nyo?
Inimbitahan ako ng kaibigan ko sa kabilang baryo kasi karawan niya ngayon. Kaya, hindi na ako rito magtatanghalian. Ganun po ba? Sige ho, basta't mag-iingat lang po kayo. Saka huwag niyo pong kalilimutan na ipagbalot ako ng pansit at lumpiang Shanghai ha. Siyempre naman, kilala mo ako no? Pagdating sa pagbabalot ng pagkain, ay dyan mo ako maaasahan. O sige na, aalis na ako. Ikaw na muna ang bahala rito sa bahay ha. Sige po Lo, ako na pong bahala. Ay Lo, oo nga pala. Baka makalimutan ko eh. Kinausap po kasi ako ni Kapitan. Ang sabi po niya, ako daw po maglalagay ng mga ilaw sa plaza para po sa perya. Oo nga malapit na nga pala ang piyesta dito sa atin. Maganda yan. At para meron tayong panghanda sa piyesta. Yun na nga po Lo eh. Ang sabi po kasi sa akin ni Kapitan, kumuha daw po ako ng 2 tao na makakatulong ko. Si Waldo po yung isa. Tapos naisip ko po na kayo po yung kunin kong isa para 2 po tayong kikita. Aba, hindi ko tatanggihan yan po. Sayang din nakikitain natin dyan. Kailan pala tayo maglalagay ng ilaw sa plaza? Bukas po ng 8:00 ng umaga. O sige. Isama mo ko dyan O paano? Aalis na talaga ako at baka maubusan pa ako ng handa doon. Matapos yun, ay umalis na si Lolo Victor. Kapag may mga ganong pupuntahan ang lolo ko, ay hinahayaan ko lang siya. Alam ko kasing masaya siya kapag kasama niya ang mga kaibigan niya. Sandali akong humiga sa papag dahil wala akong maisip na gagawin. Balak ko sanang matulog pero napansin ko ang mga gamit namin na wala sa ayos. Mukhang hindi nakapaglinis at nakapag-ayos dito si Lolo kasi may lakad siya. Nako, kailangan ko tong ayusin at siguradong magagalit yon kapag bumalik siya at makalat dito sa bahay. Dahil wala naman akong gagawin, ay naisipan kong maglinis na lang ng bahay. Sinimulan ko sa pagwawalis at pag-alis ng mga agiw sa kisame at sa mga sulok-sulok. Sunod kong ginawa ay ang pag-aayos ng mga gamit. Itinabi ko ang mga gamit ni Lolo na nasa sahig. Naku, nakalimutan kong walisan yung ilalim ng papag. Muli kong kinuha ang walis at saka ako yumuko para walisin ang ilalim ng papag. Pero napakunot ang noo ko nang may nakita akong pulang tela doon. Sinungkit ko yun gamit ang walis. May kulay itim na tali na nakaikot sa pulang tela at nang kapain ko yun ay merong matigas na bagay sa loob. Napuno ako ng kuryosidad ng mga sandaling yon. Gusto kong malaman kung ano ang nasa loob ng pulang tela. Tinanggal ko ang itim na tali. Nang buksan ko ang pulang tela, ay tumambad sa aking paningin ang isang kwintas na ang palawit ay hugis triangulo na may nakaukit na mga simbolo na wala akong ideya kung ano ang ibig sabihin. Sa hula ko ay gawa sa pilak ang palawit ng kwintas. Pinagmasdan ko ng mabuti ang kwintas at inilagay ko pa yon sa aking palad. Kay Lolo Victor ba to? Bakit parang hindi ko nakikita na suot niya to? Pero maganda ang kwintas na to Parang ang astig ko sigurong tignan kapag suot ko to. Hindi ko alam ng mga sandaling yon. Pero habang pinagmamasdan ko ng matagal ang kwintas, ay may kung anong hindi maipaliwanag na enerhiya ang humihila sa akin sa kwintas na yon. Pakiramdam ko ay nahihipnotismo ko at tila wala sa sariling isinabit ko ang kwintas sa aking leeg. Parang wala lang na ipinagpatuloy ko ang paglilinis at pag-aayos sa aming bahay. Nang natapos ko na, ay saka naman ako nagluto ng pananghalian. Bandang hapon na nang dumating si Lolo Victor. Gaya ng ipinangako niya, ay may dala siyang handa mula sa birthdayan na kanyang pinuntahan. Para hindi makita ni Lolo ang kwintas, ay itinago ko yun sa loob
ng suot kong sando. Sayang, at naubos kagad yung lumpiang Shanghai. Kaya wala akong nadala. Paborito mo pa naman yun, Apo. Ayos lang po, Lo. Masarap naman po itong pansit at saka itong pritong manok. Itong tinapay na may palaman na hindi ko alam, masarap din po. Pero Lo, saluhan niyo po ako, Lo. Baka hindi ko po ito maubos Sige lang, kumain ka lang ng kumain dyan at busog pa ako. Huwag mo kong intindihin. Hindi ko napigilan ang mapangiti sa sinabing yon ni Lolo Victor. Yung kasi ang madalas niyang sabihin sa akin sa tuwing may pasalubong siyang pagkain sa akin nung bata pa ako. Bumalik tuloy sa alaala ko ang mga panahon na grabe ang hirap niya para lang matustusan ang aking mga pangangailangan, lalong-lalo na sa pag-aaral. Lahat na yata ng trabaho, kahit paglalaba, ay pinasok niya. Literal na iginapang ako ni Lolo Victor sa hirap para hindi ako lumaking mangmang. Sandali akong huminto sa pagkain at saka ko tinignan si Lolo Victor. Lo, maraming salamat po Salamat para saan? Diyan ba sa pagkain? Wala yun, Apo. Saka alam ko na, paghahanapan mo ko ng pasalubong, kaya hindi ko talaga kinalimutan na ipagbalot ka. Hindi lang po rito sa pasalubong nyo, kaya po ako nagpapasalamat. Kundi maging sa lahat po ng ginawa nyo para sa akin simula po nung sanggol pa lamang ako, at lalo na po nung iniwan po ako ni Nanay sa inyo. Maraming salamat po talaga, Lo. Naisip ko po kasi na hindi pa ako nakakapagpasalamat sa inyo Ano ka ba naman, bata ka? Wala ka dapat na ipagpasalamat sa akin. Ginagawa ko lang ang kung ano ang tama. Hindi naman kita pwedeng pabayaan dahil apo kita. Anak ka ng anak ko. At kahit papano, ay dugo ko ang dumadaloy dyan sa katawan mo. Hayaan niyo po, Lo. Darating din po ang araw na makakaganti po ako sa lahat ng sakripisyo at hirap niyo po sa akin. May pagmamalaki niyo rin po ako. Huwag mong masyadong i-pressure ang sarili mo, Erneng. Sasabihin ko sa iyo na kahit ngayon ay ipinagmamalaki na kita. Katulad na lang kanina doon sa may birthday yan. Ipinagmalaki ko na ang apo ko ang pinakamagaling na electrician dito sa lugar natin. At walang tatalo sa'yo. Hindi po ba sabi nyo kaya ako ang pinakamagaling na electrician dito sa lugar natin dahil nag-iisang electrician lang naman ako dito. Hayaan mo na. Hindi naman nila alam yun Ang mahalaga ay ipinagmamalaki kita, Apo. Saka bukod doon, hindi ka rin naging sakit ng ulo ko. Hindi ka kagaya ng iba dyan na basagolero o hindi naman kaya naging kriminal. Hindi po ako naging ganun kasi napalaki niyo po ako ng maayos. Kung ano po ako ngayon, ay dahil po yun sa inyo. Lo, malaking bahagi po kayo ng pagkatao ko kasi kayo po ang iniidolo ko. Sos! Teka nga, tama na nga ganitong usapan at baka mamaya maiyak pa ako. Sige na. Ubusin mo na yung pagkain mo at magsisibak lang ako ng kahoy doon sa likod. Bahagya akong natawa dahil maluwa-luwa na si Lolo Victor. Tumayo na siya at lumabas ng bahay, habang ako naman ay ipinagpatuloy ang pagkain ng dalang pasalubong ni Lolo para sa akin. Hindi napansin ni Lolo Victor na suot ko ang kwintas na nakita ko sa ilalim ng aming higaan. Alam ko kasi na sa kanya yon, at baka kapag nakita niya yung nakasabit sa aking leeg ay kunin niya. Gandang-ganda pa naman ako sa kwintas, kaya sa tuwing nasa labas ako ay saka ko lang yon inilalabas mula sa loob ng aking damit. Kinabukasan, maaga kaming nagising ni Lolo Victor. Magkasabay kaming nag-almusal at pagkatapos ay naligo na ako. Pagkalabas ko sa banyo ay si Lolo naman ang naligo. Habang nagbibihis ako ay siyang pagdating naman ni Waldo na bihis na para bang pupunta siya sa isang kasalan. Nakasuot siya ng puting polo shirt na nakatuck in
sa maong na pantalon. Ang sapatos niya ay puti na rubber shoes. Nangingintab ang buhok niya dahil sa gel. Lapat na lapat ang buhok niya sa kanyang anit na para bang dinilaan yun ng kalabaw. Hanep pa, sputing na sputing ah. Saan ka ba pupunta, Waldo? Teka, nagkaroon ka ba ng amnesia at nakalimot ka na? O tumatanda ka na kagaya ni Lolo Victor? Hindi ba, ang sabi mo sa akin, sasama ako sa iyo sa paglalagay ng ilaw sa plaza? Hoy, ikaw Waldo. Narinig ko ang sinabi mo, ha? Kalabaw lang ang tumatanda. At hindi ako kalabaw. Ang bilis nyo naman pumaligo, Lo. Para kayong kambing, ah. Ang lamig kasi, kaya binilisan ko na lang. Teka, akala ko ba kasama natin yung si Waldo na maglalagay ng ilaw sa plaza? Bakit ganyan na bihis dan? Nasama naman po talaga ako sa iyo Bakit po, may problema ba sa suot ko? Malaki ang problema, Chong. Para ka may pupunta ang kasalan o kaya binyagan Tsaka, nagputi ka pa talaga, ha? Madudumihan ka dun. Kaya dapat, hindi puti ang suot mo. Hayaan mo na. Ito kasi yung mga ipinadala ni nanay sa akin na hindi ko pa masyado nasusuot kasi wala naman akong pinupunta na okasyon Kaya nga, ngayon ko na isinuot. Para kahit nagtatrabaho ko, mukha pa rin akong kagalang-galang, di ba? Walang ka talaga kahit kailan. Iba rin pala talaga ang takbo ng utak ng kaibigan mo, Ernie. Sana ay huwag kang mahawa sa kung anong merong utak siya. Grabe naman po kayo magsalita sa akin. Nagmaganda lang naman ako ng bihis Ang dami niyo nang nasabi. O na. Sorry na. Kung yan ang trip mo, bahala ka sa buhay mo. Hindi na kami makikialam. Basta walang sisiyan, ha? Kapag nadumihan yung damit mo mamaya, ha? Ano ba kayo? Huwag kayo mag-alala. Pwede naman ako magpabili ulit kay nanay kapag nadumihan to Teka, ano? Hindi pa ba tayo aalis? Mag-aayos lang kami ni Lolo tapos aalis na rin tayo. Ano ba yan? Akala ko pa naman aalis kagad tayo. Unang trabaho ko to kaya ayoko malate, ano? Kalahating oras pa bago mag alas 8 kaya wag ka magmadali. Saka napakalapit lang naman ng plaza Nagmadali na kami ni Lolo Victor at maya-maya pa ay magkakasama na kaming tatlo na nagtungo sa plaza. Pagdating namin doon ay naroon na si Kapitan at ipinaalam niya sa akin ang mga gusto niyang mangyari, gaya ng kung saan ang pwesto ng mga ilaw. Sinimulan na namin ang paglalagay ng mga ilaw sa plaza. Inuna kong ayusin ay ang wiring at sinigurado ko na walang magkakaproblemang koneksyon. Si Lolo Victor ang nag-aabot sa akin ng mga gamit habang si Waldo naman ay madalas na nakaupo at laging nagrereklamo sa init. Sinisilip ko ang bawat dugtungan ng mga kable at iniingatang hindi magsobra ang load sa bawat linya para hindi mag-trip ang fuse kapag sabay-sabay nang umilaw ang mga ilaw. Hindi nagtagal ay natapos na kami. Pero para masiguro ko na wala kaming magiging problema, ay mag-isa kong chinek ang bawat linya ng kuryente hanggang sa nakita ko ang isang bahagi ng kable na nabalatan. Kumuha ko ng electrical tape at isang upuan. Umapak ako sa upuan upang balutin ng electrical tape ang nabalatan na bahagi ng kable. Pero sa hindi inaasahang pangyayari ay nawalan ako ng balanse. Ang unang naging reaksyon ng katawan ko ay ang maghanap ng mahahawakan. Sa pagkakataranta ko ay nahawakan ko ang nabalatan na parte ng kable. Napapikit ako dahil inasahan ko na makukuryente ako. Pero nagtaka ako dahil hindi yun nangyari. Agad akong bumitaw sa kable at hinayaan kong bumagsak ako sa lupa. Nagmamadali at nag-aalalang lumapit sina Lolo Victor at Waldo sa akin. Tinulungan nila akong makatayo. Tinignan ko ang kamay ko, pero kahit konting pinsala,
ay wala akong nakita. Chong, ano nangyari sa'yo? Wala naman dagat dito pero dumadive ka. Nawalan ako ng balanse. Nakasaksak ba yung linya ng kuryente? Oo, hindi ba sabi mo i-check mo yung linya at pagkatapos bubuksan natin yung mga ilaw? Ayos ka lang ba, Apo? Hindi ka ba nakuryente? Nakita ko kasi na napahawak ka sa kable. Ayos lang naman po ako, Lo. Hindi nga po ako nakuryente. Pwede po bang pahawak ng upuan at aayusin ko lang po yung nabalatan na kable? Hinawakan ni Lolo Victor ang upuan at saka ako muling sumamparoon. Habang inaayos ko ang nabalatan na kable ay hindi ko maiwasang magtaka kung bakit hindi ako nakuryente. Matagal na akong electrician at alam ko na kahit sandali mo lang mahawakan ang live wire ay makukuryente ka na at baka nga ikamatay mo pa yun. Pero nakapagtataka na kahit konting kuryente ay wala talaga akong naramdaman. Nang masiguro namin na maayos na ang mga ilaw at linya ng kuryente sa plaza, ay tinawag na namin si Kapitan. Ipinakita namin sa kanya ang aming ginawa at natuwa naman siya. Inabot na rin niya sa amin ang aming sahod at hinati ko yon sa aming tatlo. Wow! Ang sarap pala talaga sa pakiramdam na nakatanggap ka na sweldo. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Saka, mas masarap sa pakiramdam na mas marami kang ipinahinga at inireklamo kaysa sa pagtatrabaho. Hayaan mo na. Unang beses ko pa lang naman itong nagtrabaho Saka, ayoko magkikikilos kasi baka madumihan tong damit ko Babawi na lang ako sa isa susunod, Chong. Basta kapag kailangan mo ulit ng katulong sa trabaho ako na lang ang kunin mo O siya, sige, uuwi na pala ako. Ang lagkit na ng pakiramdam ko Kailangan ko na maligo. Hinayaan ko nang umalis si Waldo. Napapailing na lang ako habang sinusundan siya ng tingin. Mukhang ba tututo na si Waldo na magtrabaho? Sana nga, Pulo. Pinaramdam ko talaga sa kanya ang pakiramdam na sumahod matapos na magtrabaho. Hindi kasi maganda na palagi siyang umaasa sa nanay niya lalo na't hindi naman na siya bata at malakas naman ang pangangatawan niya. Maganda yang may pakialam ka sa kaibigan mo. Pero ayos ka lang ba talaga, Erning? Hindi ka ba talaga nakuryente kanina? Hindi nga, Pulo. Sa ako nakuryente ako, malamang nangingitim na tong buong kamay ko. Pero tignan niyo po, normal lang naman. Nag-alala talaga ako sa'yo kanina. Sa paningin ko kasi, nahawakan mo yung nabalatan na parte ng kable. Siguro nagkamali lang ako ng tingin. Nagkamali po talaga kayo ng tingin. Tara na, Pulo. Pumunta na po muna tayo sa palengke para makabili po tayo ng pang-ulam natin mamaya. Habang naglalakad kami ni Lolo papunta sa palengke, ay patuloy ko pa ring iniisip ang nangyari sa akin kanina. Hanggang sa sandaling yun, ay inaanilis ako pa rin kung bakit hindi ako nakuryente. Pakiramdam ko tuloy ay masisiraan na ako ng bait sa labis na pag-iisip. Pagdating namin sa palengke, ay namili na kami ni Lolo Victor ng pang-ulam namin para mamayang tanghali at gabi. Nagkasundo kami na adobong manok ang lutuin. Bumili na rin kami ng bigas at saging. Palabas na kami ng palengke nang napansin namin na biglang nagkaroon ng kaguluhan sa unahan namin. Isang matandang babae ang sumigaw na ninakaw ang kanyang bag. Hindi ko alam, pero sa kabila ng napakaraming nagkukumpulang mga tao, ay nakita ko ang isang lalaki na tumatakbo, na dala ang isang itim na bag. Sa kanya pumukus ang aking mga mata. Agad kong ibinigay kay Lolo ang mga dala ko. Lo, kayo nga po muna magdala nitong mga pinamili natin. At bakit naman? Anong gagawin mo, Apo? Hahabulin ko lang po yung magnanakaw. Huwag ka nang makialam doon. At baka mamaya kung paano ka pa. Hindi ko pinakinggan si Lolo Victor. Hindi ako nag-isip pa at agad ko siyang hinabol. Hinawi ko ang mga tao at nagtaka ko dahil kakaiba
Ang bilis ng aking pagtakbo. Nang malapit na ako sa snatcher, ay sinigawan ko siya. Hoy! Tumigil ka! Ibalik mo yung bag! Lumingon ang snatcher at doon ko lang nakita na may dala pala siyang patalim. Nang naabutan ko siya sa kanto ng tindahan ng gulay, ay agad siyang sumugod at inundayan ako ng saksak. Naging sunod-sunod ang pagtatangka niya na saksakin ako, pero mabilis kong naiwasan ang lahat ng pag-atake niya. Nang nakahanap ako ng pagkakataon, ay sinuntok ko siya sa dibdib. Nang lumapat ang kamao ko sa dibdib ng snatcher, ay naramdaman ko ang pag-init ng kwintas na suot ko at biglang naglabas ng kuryente ang aking kamao. Tumalsik ang snatcher na parabang tinamaan siya ng malakas na boltahe ng kuryente. Nangingisay siyang bumagsak at agad na nawalan ng malay. Hala! Ano nangyari? Bakit parang may lumabas na kuryente sa mga kamay ko? Napapitlag ako ng malakas na nagsigawan sa tuwa ang mga tao at mayroon pang pinalakpakan ako. Naguguluhan kong kinuha yung bag at nang dumating ang matandang babae na may-ari nun, ay mangiyak-ngiyak siyang nagpasalamat sa akin. Nais pa sana akong bigyan ng pabuya ng matandang babae, pero tinanggihan ko yun at sinabi ko na sapat na sa akin na nabawi na niya ang bag niya mula sa magnanakaw. Matapos ang lahat ay umuwi na kami ni Lolo Victor sa bahay. Umupo ako sa may sala habang nakatulala. Tinignan ko ang aking kamao. Nadagdagan na naman ang dahilan kung bakit ako nagtataka. Sa loob lang kasi ng isang araw ay marami nang nangyari sa akin na hindi ko kayang ipaliwanag. Nagulat ako nang biglang tumabi sa akin si Lolo Victor at nakangiti niyang tinapik ang aking balikat. Ipinagmamalaki kita sa ginawa mong pagtulong kanina doon sa matandang babae, Erning. Aba, isa yung kabayanihan at hindi lahat ng tao ay may lakas ng loob na ilagay sa alaganin ng buhay nila para tumulong lamang sa iba. Pasensya ka na rin kanina kung pinigilan kita. Kasi naman nag-aalala lang ako sa'yo. Wala na po kasi akong ibang naisip kanina kundi ang tulungan po yung matandang babae. Naisip ko po kasi na maaaring nandun po sa loob ng bag niya ang pera niya na kailangan niya. Kaya po gano'n na lang po ang pag-iyak niya. Pero anong ginawa mo? Bakit nawala ng malay yung snatcher na yon? Tapos para bang nangingisay pa siya? Sa totoo lang, Lo, hindi ko po talaga alam eh. Siguro, sa labis po nakagustuhan ko matulungan po yung matandang babae, ay nailabas ko po ang lahat ng lakas na meron ako. Kaya nga po ako hindi makapaniwala na magagawa ko siyang patumbayin sa pamamagitan lamang ng isang suntok. Minsan talaga ay nangyayari ang ganyan. Ang importante ay hindi ka nasaktan at nagawa mo pang makatulong sa iba. Matipid kong nginitian si Lolo Victor. Hindi ko ipinahalata sa kanya na naguguluhan pa rin ako. Hindi ko masabi sa kanya na may lumabas na kuryente sa kamay ko dahil hindi ko alam kung papaniwalaan niya ako pagdating sa bagay na yon. Kinagabihan, hindi ko magawang makatulog. Nagdesisyon akong bumangon at lumabas ng bahay. Umupo ako sa upuan na nasa harapan ng aming bahay at doon ko'y pinagpatuloy ang aking pag-iisip sa mga nangyari sa maghapon. Pilit kong inisip ang kasagutan sa mga kakaibang nangyayari sa akin dahil alam kong hindi ako matatahimik hanggat gumugulo ang bagay na yon sa aking utak. Hanggang sa isang bagay ang aking napagtanto. Mabilis kong hinubad ang aking kwintas na nakasabit sa leeg ko at tinignan ko yon. Hindi kaya ikaw ang dahilan kung bakit ako nakuryente at may lumabas na kuryente sa kamao ko? Simula kasi nang isuot kita,
ay saka naman nangyari ang lahat ng mga bagay na yun sa akin. Nang sandaling yon ay unti-unti akong nagkaroon ng hinala na hindi lang simpleng kwintas ang hawak ko. May kakaiba sa kwintas na yon at yun ang gusto kong malaman. Kinabukasan ay wala akong trabaho kaya nasa bahay lang ako habang si Lolo Victor naman ay nagpunta sa gubat para kumuha ng panggatong. Sasamahan ko sana siya pero aniya ay wag na at kaya niya na yung mag-isa. Habang mag-isa naman ako sa bahay ay naisipan kong makialam sa mga gamit ni Lolo Victor. Malakas kasi ang kutob ko na pagmamay-ari niya ang kwintas at baka may iba pa siyang gamit na maaaring maging sagot sa mga katanungan sa isip ko. Inuna kong tignan ang ilalim ng papag pero wala na akong nakitang ibang gamit doon. Sinunod kong tignan ang kahon kung saan nakalagay ang mga damit ni Lolo Victor. Maingat at isa-isa kong inalis ang mga damit niya. At nang naalis ko na ang mga damit na naroon, ay tumambad sa akin ang isang itim na tela na medyo may kakapalan. Iniladlad ko ang telang itim at doon ko nalaman na isa yung maskara na isinusuot sa buong ulo at ang tanging makikita lamang ay ang mga mata at ilong kapag suot yun. Bakit may ganito si Lolo? Dati ba siyang akyat bahay gang? Hanggang sa naisipan kong isuot yung maskara, hindi ako makapaniwala dahil saktong-sakto yun sa ulo ko. Nagulat ako nang narinig ko ang boses ni Lolo Victor sa may pintuan. Nakalimutan ko palang magdala ng sako kaya bumalik ako. Lumingon ako kay Lolo Victor at gulat na gulat siya nang makita niyang suot ko ang maskara na nakuha ko sa lalagyan niya ng mga damit. Malalaki ang mga akbang na lumapit siya sa akin. Hinubad ko ang maskara at marasyong inagaw ni Lolo Victor. Bakit ka nakikialam sa mga gamit ko? Lo, bakit po may ganyan kayong maskara? Huwag mong iniiba ang usapan. Ang tanong ko ang sagutin mo. Nang sandaling yon, ay alam kong wala na akong ibang magagawa kundi ang sabihin kay Lolo ang totoo. Hinubad ko ang kwintas na nasa leeg ko at inabot ko yon sa kanya. Nanlalaki ang mga mata na kinuha niya yon sa akin. Anak-nag, pati ba naman ito? Pinakialaman mo rin? Hindi ko naman po sinasadyang makita ang kwintas na yan eh. Naglilinis po ako noon dito nang nakita ko po yan sa ilalim po ng higaan natin. Lolo Victor, ano po ba ang kwintas na yan? Sa tingin ko po kasi, Lo, yan po ang dahilan kung bakit hindi po ako nakuryente nung nahawakan ko po yung nabalatang kable. Saka parang yan din po ang dahilan kung bakit po nung sinuntok ko yung snatcher ay may lumabas po na kuryente sa kamao ko. Hindi agad nakapagsalita si Lolo Victor matapos ang mga sinabi ko. Nanatili lang siyang nakatingin ng diretso sa aking mga mata. May pakiramdam ako na nagdadalawang isip siya kung dapat ba niyang sagutin ang tanong ko o hindi. Hanggang sa hindi malamang dahilan ay naalala ko bigla ang ikinuwento noon sa akin ni Lolo Victor tungkol sa binatang nakipaglaban noon sa mga aswang. Naalala ko na nakamaskara ang binatang yun. Nanlaki ang mga mata ko sa realisasyong nabuo sa isip ko. Teka, Lo, huwag niyo pong sabihin na kayo po yung binatang nakipaglaban nun sa mga aswang. Kayo po yung ikinikwento niyo sa akin na binatang nakamaskara. Mukhang wala na akong magagawa, kundi ang aminin sa'yo ang totoo. Tama ka, Apo. Ako nga ang binatang yon. At ang maskara na ito ang ginamit ko para walang makakilala sa akin. Ayoko kasi na mga mabuhay na mga mahal ko sa buhay kapag nalaman ng mga aswang kung sino ako. Alam ko ng mga taong mahalaga sa akin, ang babalikan nila
kapag nagkaroon sila ng pagkakataon. At ang anting-anting naman na ito ang nagbibigay sa akin ng kakaibang kapangyarihan. Kung ganun ay tama nga po ako, Lo. Ang kwintas na po yan ang may kagagawan kung bakit hindi po ako nakuryente at kung bakit po may lumabas na kuryente sa kamao ko. Ngayon ko lang po nalaman na isa po pala yung anting-anting. Tama ka. Ang anting-anting na ito ay ibinigay sa akin ng isang ermitanyo na tinulungan ko noon. Aniya ay naramdaman niya na mabuti ang kalooban ko at ako ang karapat-dapat na magmay-ari nito. Kakaiba ito sa ibang mga anting-anting. Bakit naman po? Dahil kailangan mo itong pakainin. Pakainin? Ano pong klaseng pagkain ang dapat na ipakain dyan? Hindi literal na pagkain, kundi kuryente. Kailangan itong pakainin ng kuryente para mabigyan ito ng kapangyarihan, lakas at proteksyon laban sa mga aswang ang may suot nito. At yun ang dahilan kung bakit may mga kakaibang nangyari sa iyo kanina. Ngayon ay sigurado na ako na nahawakan mo yung nabalatan na parte ng kuryente nung naglagay tayo ng ilaw sa plaza. Napunta sa anting-anting ang kuryenteng yon at yun ang dahilan kung bakit nang suntukin mo yung snatcher ay naglabas ng kidlat o kuryente ang kamao mo. Nung ginamit ko ito, ay kailangan ko pang magtungo sa bayan para mapakain ito ng kuryente. Dahil ng panahong yon, wala pa namang linya ng kuryente dito sa ating lugar. Grabe, Lo. Hindi po ako makapaniwala sa mga nalalaman ko ngayon. Pero alam ko pong totoo lahat ng sinabi nyo. Sobrang astig nyo po pala, Lo. Hindi ko po akalain na ang lolo ko ay naging bayani ng baryong ito. May tiwala ako sa iyo, Ernest. Kaya hinihiling ko na wag mo sanang sasabihin sa iba ang lahat ng nalaman mo ngayon sa akin. Lalo na ang kapangyarihan na meron ang aking anting-anting. Maaari kasi na pag-interesan ito ng ibang tao at baka yun pa ang maging mitya ng buhay natin pareho. Ayoko ng magulong buhay. Yan ang tatandaan mo, Erneng. Huwag po kayong mag-alala, Lolo Victor. Kahit hindi niyo po yan sabihin sa akin, hindi ko po talaga ipagsasabi sa iba ang mga sinabi niyo sa akin. Pero Lo, kung meron po kayong ganyang anting-anting, bakit hindi niyo po labanan yung aswang na umaatake dito sa atin? Nagawa niyo nga pong ubusin nun ng napakaraming aswang, di ba? Isang aswang pa kaya? Gustuin ko ba na hindi na pwede? Masyado nang mahina ang aking katawan. Kahit makapangyarihan ang anting-anting na ito, ay mahihirapan na itong palakasin ang aking katawan. Ayokong ilagay sa alaganin ang buhay ko, lalo na't matanda na ako at bilang na ang taon na mabubuhay ako sa mundong ito. Gusto ko na lang na ilaan ang natitirang oras ko sa iyo. Ayokong mawala ka agad at gusto pa kitang makasama ng mas matagal. Parang maiiyak naman po ako sa sinabi niyo, Lo. Pero, Lo, naiintindihan ko po kung bakit ayaw nang bumalik sa pakikipaglaban sa aswang. Lo, ano po kaya kung ako na lang po makipaglaban sa mga aswang? Ibigay niyo na lang po sa akin yung anting-anting at saka yung maskara. Tumigil ka nga, Erneng. Hindi ako papayag na magkaroon ka ng napakabigat na tungkulin na hindi mo alam kung kailan matatapos. Mas makakabuti pa rin sa iyo ang magkaroon ng normal na buhay. Huwag mo nang bigyan ng problema at sarili mo. Nagbibiro lang naman po ako, Lo eh. Masyado naman po kayong seryoso. Alam ko po na mahirap makipaglaban sa mga aswang kahit pa meron kang gamitin na anting-anting. Saka wala po akong kaalaman sa mga ganyang bagay eh. Pagiging electrician lang po ang nalalaman ko. Mabuti naman at alam mo ang bagay na yan. Huwag mo nang pangarapin na gawin ang ginawa ko doon. Dahil ako na nagsasabi sa iyo, hindi madali na ilalagay mo sa mga kamay mo ang kapakanan ng isang baryo. Tinanguan ko na lang ang sinabing yon ni Lolo Victor. Lumabas siya, nadala ang maskara at anting-anting. Nang mag-isa na ulit ako,
ay hindi pa rin ako makapaniwala sa mga isiniwalat ni Lolo Victor. Mas lalo akong humanga sa kanya dahil minsan pala ay hinangaan siya ng mga tao sa aming baryo bilang isang bayani na nagligtas sa lahat laban sa napakaraming aswang. Kinagabihan, hindi na naman ako makatulog. Nakapikit ako, pero gising na gising ang diwa ko. Hindi nagtagal ay naramdaman kong gumalaw si Lolo Victor sa tabi ko. Tinapik niya ang balikat ko, pero hindi ako gumalaw. Erding! Erding apo, gising ka pa ba? Hindi pa rin ako gumalaw. Nagtulog-tulugan ako at humilik pa ako kunwari para lang isipin ng lolo ko na tulog na ako. Naisip ko kasi na baka may ipapagawa siya sa akin at tinatamad na akong bumangon. Hindi nagtagal ay naramdaman kong bumaba sa higaan si Lolo Victor. Bagya kong ibinukas ang mga mata ko para makita ko kung anong gagawin ng lolo ko. Nakita ko na kinuha niya mula sa ilalim ng papag ang maskara at ang anting-anting. Matapos yun ay lumabas siya ng bahay. Nagtaka ako kung anong gagawin ni Lolo Victor sa labas, tapos dala pa niya ang kanyang anting-anting at maskara. Pinakiramdaman ko ang tunog ng paglalakad ni Lolo sa labas at napagtanto ko na papunta siya sa likod ng bahay. Marahan akong naglakad papunta sa kusina at sumilip ako sa siwang ng dingding. Mula roon ay nakita ko si Lolo Victor na kinuha ang pala at nagsimula siyang maghukay sa tabi ng puno ng kamyas. Mula sa bulsa niya ay inilabas niya ang isang plastik. Inilagay niya ang anting-anting at maskara sa plastik at sa kanya yon inilagay sa hukay. Nang tinatabunan niya na yon ng lupa, ay bumalik na ako sa higaan. Nang pumasok na si Lolo, ay mabilis akong pumikit at naramdaman ko ang paghiga niya sa tabi ko. Sa ginawang yon ni Lolo Victor, ay napagtanto ko na talagang tuluyan niya ng tinalikuran ang pakikipaglaban sa mga aswang. Ako ang nakaramdam ng panghihinayang dahil masyadong makapangyarihan ang anting-anting niya para hindi yun magamit sa pakikipaglaban sa kasamaan. Kinaumagaan, habang nag-aalmusal kami ni Lolo Victor, ay napansin ko ang pagiging tahimik niya. May hinala ako na iniisip niya ang ginawa niyang pagbaon sa kanyang anting-anting at maskara. Maya-maya pa ay dumating si Waldo na may dalang isang plastik na may laman na mga delata. "Oh, magandang umaga, Waldo. Hanep pa, mukhang dumating na naman ang padala ng nanay mo ah." Oo, kahapon lang. Kaya dinalan ko kayo ng mga imported na delata. May corned beef, luncheon meat, tsaka kung ano-ano pa. Yung mga damit, nasa bahay pa eh. Pumunta na lang kayo ni Lolo Victor para makapamili kayo. Maraming magaganda dun. Ayos ah. Maraming salamat, Waldo ah. Talagang swerte ako na naging kaibigan kita. Aba, syempre naman. Swerte ka talagang kaibigan mo ako. Basta, kapag may racket ka, isasama mo ako ah. Ang sarap pala kasi sa pakiramdam ng sumisweldo. Ay, oo nga pala. Nakarating na ba sa inyo yung latest na balita dito sa atin? Hanep, kapag chismisan talaga, ang bilis mo rin no? Ano bang balita ang sinasabi mo? Grabe, umatake na naman pala yung aswang kagabi. Wala na si Aling Mona. Pinasok pala ng aswang yung bahay niya. Nagkataon na wala yung asawa niya kasi nagpunta sa Maynila. Naku, siguradong papalaw ng iyak yung asawa ni Aling Mona pagbalik niya. Biruin nyo, umalis siyang buhay sa Aling Mona tapos pagbalik niya patay na. Ano ba yan? Nakakaawa naman si Aling Mona. Ang bait pa naman nun. Nakakatakot na talaga dito sa atin. Sana kahit isa ay merong magkaroon ng lakas na loob na labanan yung aswang na yun. Parang hindi naman kasi natin maaasahan sina Kapitan at ang mga tanod niya kasi kahit sila
takot din sa mga aswang eh. Sinabi mo pa, puro sila plano, pero wala namang gawa. Ang nangyayari tuloy nagkakanya-kanya tayo ng paraan para protektahan lang ang mga sarili natin. Mabuti na lang talaga at gawa sa semento ang bahay namin dahil kung hindi, naku po, madali ako mapapasok ng aswang doon. Kaya nga natatakot ako para sa mga kalugar natin na hindi konkreto ang bahay Gaya nitong bahay nyo. Kaya nga sana, merong maglakas ng loob na tugisin at patayin yung aswang na yun. Ang tagal na rin natin natatakot sa aswang sino naman gagawa nun? Lahat naman tayo rito takot sa aswang Pero alam nyo ba? Nakakwentuhan ko nung isang araw si Mang Kanor. Nagpahilot kasi ako sa likod sa kanya. Nabanggit niya sa akin na dati pala ay maraming aswang ang sumasalakay dito sa lugar natin. Hindi pa yata tayo ay pinapanganak nang nangyari yun, Erning Tapos alam mo, sabi niya sa akin, may isang maskaradong binata daw na nilabanan yung mga aswang. Kaya lang, matapos na maubos ang mga aswang, di na siya nagpakita pa ulit. Nasaan na kaya siya ngayon Sana bumalik siya rito para tulungan tayo. Bigla akong natahimik sa sinabing yun ni Waldo. Pasimple akong tumingin kay Lolo Victor. Nang magtama naman ang mga mata namin, ay yumuko siya at nagkunwaring abala sa pagkain. Maya-maya pa ay umalis na si Waldo. Nang kami nilang dalawa ni Lolo Victor ang naroon, ay doon ko lang siya kinausap. Hanggang ngayon pala, ay naaalala pa rin ng mga tao ang kabayanihan mo, Lo. Grabe, no? Ang galing niyo talaga. Bakit mo sinasabi sa akin yan? Ikaw na bata ka. Diretsuhin mo na nga ako kung ano ba talaga ang gusto mong sabihin sa akin. Lo, sa sinabi kasi ni Waldo kanina, ay mukhang umaasa pa rin ng mga tao na magbabalik kayo para ipagtanggol kami roon sa aswang. Kayo lang po ang naiisip nila sa ngayon dahil alam nila na kayo lang po ang may kakayahan na harapin at patayin yung aswang. Pinag-usapan na natin yan. Sinabi ko na sa'yo na hindi ko na kayang makipaglaban pa sa mga aswang. Kahit pa isang aswang lang yon, ay mas malaki pa rin ang posibilidad na matalo ako at mamatay. Bakit na po? Gusto mo na ba akong mamatay, ha? Siyempre naman, Lo, hindi. Ang ibig ko lang pong sabihin, kung hindi nyo na po kaya, ay baka pwedeng ipagamit nyo na lang po sa ibang anting-anting nyo nang hindi po masayang. At kanino ko naman ipapagamit yun, Aber? Nagtatanong pa talaga kayo, Lo. Ako na nga po itong nasa harapan nyo di sa akin po. Sa akin nyo po ipagamit ang anting-anting. May iba pa po ba kayong naiisip? Ako lang naman po ang kasama nyo. Huwag mo nga akong binibiro ng ganyan, Erning. Hindi po ako nagbibiro, Lo. Seryoso po ako sa pagkakataon na to. Natatakot na po ako sa mga nangyayari sa baryo natin, Lo. Parami na po ng parami ang namamatay. Nangangako po ako sa inyo. Nagagawin ko po ang lahat para matalo ko yung aswang. Tama na, Erning. Hindi ko na nagugustuhan ang usapang ito. Hindi mo gagamitin ang anting-anting at hindi ka makikipaglaban sa aswang. Ayokong ilagay mo sa alaganin ng buhay mo. Paano kung mamatay ka? Paano talaga ako? Kayo na rin po nagsabi na makapangyarihan po ang anting-anting na yun, Lo. Malakas pa po ang katawan ko at naniniwala ako na kaya ko pong patayin yung aswang. Basta hayaan niyo po akong gamitin ang inyong anting-anting. Sinabi ng tama na. Sa pagkakataong ito, Erning, ay ako at susundin mo. Hindi ka makikipaglaban sa aswang. Tapos ang usapan. Isa pa, matagal ko nang itinapon ang anting-anting na yon. Kaya wag mo na akong pilitin sa gusto mong gawin. Gusto ko pa sanang pilitin si Lolo Victor sa gusto kong mangyari, pero nakita ko na pinal na ang kanyang desisyon. Labis akong nalungkot dahil alam ko na habang buhay pa yung aswang, ay patuloy na madadagdagan ang mga biktima niya. Naniniwala ako na malakas ang loob ng aswang na sumalakay sa aming baryo dahil alam niya
na walang may lakas ng loob. Nalabanan siya. Nang sumunod na araw, ay mabilis na kumalat sa aming baryo ang tungkol sa panibagong biktima ng aswang. Isang buntis na babae ang pinatay ng aswang at kalunos-lunos ang itsura ng bangkay niya dahil wakwak ang kanyang tiyan at wala na ang sanggol na kanyang dinadala. Ang pangyayaring yon ay naging dahilan para may ilang mga tao ang nagsabi na kailangan na nilang umalis agad sa aming baryo. Malungkot akong naglakad pa uwi sa bahay namin matapos kong makita yung bangkay ng bagong biktima ng aswang. Mabigat ang loob ko dahil alam kong may pwede akong gawin para matapos na ang bangungot sa aming lugar. Pero hindi ko magawa dahil naniniwala ako na dapat kong sundin ang Lolo Victor ko. Napahinto ako nang narinig ko ang pagtawag ni Waldo sa akin. Lumingon ako at nakita ko siyang humahangos na tumatakbo papalapit sa akin. Habol niya ang paghinga nang naabutan niya ako. Erning! Teka, Erning! Grabe! Nakakatakot na talaga dito sa atin ngayon. Ngayon lang nangyari na dalawa magkasunod na gabi na may pinatayong aswang. Kaya nga sinabi mo pa. Narinig ko na nga yung sinabi ng ibang mga tao na aalis na sila rito kasi hindi na nila nararamdamang ligtas sila rito sa atin. Hindi rin natin sila masisisi kung gusto na nilang umalis. Wala tayong alam kung kailan ulit sasalakay yung pesting aswang na yun at kung sino susunod niyang bibiktimahin. Nako! Makita ko lang talaga yung aswang na yun. Susuntukin ko siya sa ngalangala niya. Maniwala ka sa akin. Hindi ba nakita mo na siya? Munti ka pa nga niyang patayin, di ba? Bakit hindi mo siya nilabanan nung nakita mo siya? Iba naman kasi yun Hindi ako nakahanda nung nagpakita siya sa akin Pero subukan niya ulit na magpakita sa akin at makikita niya talaga ang hinahanap niya. Sus! Napakayabang mo naman. Ikaw ba? Wala ka bang balak na umalis dito? Saan naman ako pupunta kung aalis ako? Hindi ko nga alam kung nasa ng mga kamag-anak namin Saka tiwala ko na hindi makakapasok ng aswang sa bahay namin, no? Kayo ba ni Lolo Victor? May balak ba kayong umalis? Gaya mo, wala rin kami mapupunta ang ibang lugar. Kaya dito lang kami kahit may aswang at patayan na nangyayari dito sa atin. Kaya nga sana, bumalik na yung dating nakipaglaban dun sa mga aswang. Siya lang talaga ang pag-asa nating lahat dito. Sana nga, Waldo. Sana nga. O sige na, kailangan ko nang umuwi at pinabili lang ako ni Lolo ng toyo. Baka batuin na naman ako ng tsinelas kasi ang tagal ko bago nakabalik. Nagpatuloy na ako sa paglalakad, pauwi sa bahay. Pagdating ko, ay dumiretso ako sa kusina para ibigay kay Lolo ang isang bote ng toyo. Bakit ang tagal mo naman bumili ng toyo? Ikaw, yun lang ang pinapabili sa'yo, inaabot ka pa ng siyam-siyam. Lo, napadaan po kasi ako rin sa bahay ni Ate Rowena. Oh, ano namang meron sa bahay ni Rowena? May papagawa ba sa'yo? Wala po, Lo. Patay na po si Ate Rowena. Pinatay po siya ng aswang kagabi. Wakwak po ang tiyan niya at wala na po ang sanggol sa tiyan niya. Tumiim ang bagang ni Lolo Victor. Hindi agad siya nakapagsalita. Pero ramdam ko ang pagpipigil niya ng galit. Maging ako ay hindi na rin nagsalita. Ipinagdasal ko na sana sa pagkakataong yun ay magbago na ang isip ng lolo ko at payagan niya na akong gamitin ang kanyang makapangyarihang anting-anting. Ngunit nabigo ako dahil tumalikod sa akin si Lolo Victor at itinuon na niya ang kanyang atensyon sa kanyang niluluto. Napabuntong hininga na lamang ako at tinanggap ko na kahit na anong mangyaring masama sa aming baryo, ay hinding-hindi ako papayagan ng lolo ko na gamitin ang kanyang makapangyarihang anting-anting. Nang sumunod na araw, ay nakita ko
na nagsisimula ng itayo ang peryahan sa plaza. Sa una ay natuwa ako dahil malapit na ang fiesta sa aming baryo. Pero nang naisip ko na hindi magiging masaya ang fiesta na yon para sa aming lahat dahil sa aswang, ay mabilis na naglaho ang kasiyahan ko. At alam ko na mas mahirap ang maging masaya para sa mga taong nawalan ng mahal sa buhay nang dahil sa pesteng aswang. Kinagabihan, hindi ko ulit magawang makatulog. Kahit na anong pwesto na ang gawin ko, ay hindi talaga ako dinadalaw ng antok. Hindi mawala-wala sa isip ko ang mga bangkay ng naging biktima ng aswang. Alam ko na matatapos lamang ang kaguluhan sa aming baryo kapag pinayagan na ako ni Lolo Victor na gamitin ang kanyang anting-anting. Hanggang sa isang ideya ang biglang pumasok sa utak ko. Pinagmasdan ko si Lolo Victor sa tabi ko at nang masiguro ko na malalim na ang kanyang pagtulog, ay tahimik akong bumangon at lumabas ng bahay. Hinukay ko ang anting-anting at maskara sa likod ng bahay. Matapos yun, ay nagtungo ako sa bahay ni Waldo. Kumatok ako ng malakas sa pinto. Hindi nagtagal ay bumukas ang ilaw sa loob ng bahay ni Waldo at pinagbuksan ako ng pinto. Pupungas-pungas pa siya at halatang naabala ko ang pagtulog niya. Oh, ano ba yun, Erning? Ano naman ginagawa mo rito ng ganitong oras? Pambira ka, oo. Ang imbing-imbing na ng tulog ko eh. Pinutol mo pa yung maganda kong panaginip. Pwede ba akong pumasok, Tol? I-check ko lang ang linya ng kuryente dito sa bahay mo. Ha? At bakit naman bigla mong naisip gawin niyang pambira ka? Ganitong oras pa talaga? Bukas na lang. Umuwi ka na at baka makasalubong mo pa yung aswang eh. Alam mo kasi, nanaginip ako kanina na may pumutok na kable rito sa bahay mo tapos nasunog tong bahay mo. Nakulong ka raw dito at natusta ka. Nag-alala lang ako sa'yo. Kaya kahit 10 oras, pinuntahan kita rito. Ito naman nagmamalasakit lang yung tao eh. Teka, totoo ba yung sinasabi mo? Oo nga. Hindi ba minsan ang panaginip nagkakatotoo? Parang pangitain ba? Baka ngayon mangyari yung napanaginipan ko kaya mas mabuti nang makasigurado tayo na ligtas ka. O sige. Pasok ka. I-check mo ang linya ng kuryente rito. Hindi ko pinangarap na matustanan dahil sa sunog, ano? Lihim akong napangiti dahil nagawa kong mapaniwala si Waldo sa mga sinabi ko. Ang totoo kasi ay papakainin ko ng kuryente ang anting-anting sa bahay niya. Hindi ko kasi yung pwedeng gawin sa bahay namin dahil malaki ang posibilidad na mahuli ako ni Lolo Victor. Ayokong malaman niya na sinuway ko siya at pinili kong gamitin pa rin ang anting-anting niya kahit ayaw niyang gawin ko yun. Pagpasok ko sa bahay ni Waldo, ay dumiretso kagad ako sa kwarto niya. Susundan sana ako ron ni Waldo pero agad kong isinarado ang pinto at inilak. Sunod-sunod nakatok si Waldo sa pinto. Hoy, Erning! Erning, bakit mo sinarado yung pinto? Hoy, kwarto ko yan! Erning! Diyan ka lang, Chong. Delikado tong gagawin ko. Baka makuryente ka pa eh. Tinignan ko ang mga gamit ni Waldo roon hanggang sa nakita ko ang nakasaksak na electric fan. Binunot ko yun sa saksakan. Hinawakan ko ang anting-anting na nakasabit sa aking leeg at sinaksak ko ulit ang electric fan habang nakadampi ang aking daliri sa bakal na parte ng plug ng electric fan. Wala akong naramdaman na kuryente. Bagkus ay naramdaman ko na bahagyang umiinit ang anting-anting. Kumurap-kurap ang ilaw sa loob ng kwarto ni Waldo. Makalipas ang ilang sandali, ay tumigil na ako sa aking ginagawa at sinaksak ko na ng maayos ang electric fan. Nang lumabas na ako ng kwarto ni Waldo, ay bakas ang pag-aalala sa kanyang muka. O ano, Chong? Kumusta? Maayos ba ang linya ng kuryente sa kwarto ko? Okay na okay. Wala kang dapat na ipag-alala. Makakatulog ka ng maimbing at hindi ka matutusta. Pero Chong, bakit kanina biglang kumurap-kurap yung ilaw dito sa sala?
Nagkataon lang yun. Normal yun kasi liblib ang baryo natin. Kaya sadyang mahina ang supply ng kuryente dito. O sige Chong, aalis na pala ako. Maraming salamat. Matulog ka na ulit. Ha? Aalis ka na kaagad? Hindi mo pa nga na-check yung ibang linya ng kuryente dito eh. I-check mo rin doon sa kusina at saka doon sa banyo. Okay na yun, Chong. Basta wala ka nang dapat na ipag-alala. Hindi ka na nga matutusta rito sa bahay mo. Maniwala ka sa akin. Sigurado ka ha? Oo, sabi. O sige na, alis na ako ha. Maraming salamat ulit, best friend. Nagmamadali akong umalis sa bahay ni Waldo. Napakasaya ko dahil nagtagumpay ako sa aking plano. Naramdaman ko na ang enerhiyang bumabalot sa anting-anting na suot ko. Plano ko rin kasi na magronda sa gabing yon, kaya kailangan ko talaga ang tulong ng anting-anting. Wala kasi akong idea na makakaharap ko ba yung aswang o hindi. Kaya mas mabuti nang sigurado ko na kaya ko siyang labanan sa sandaling magkaharap kami. Hindi man ako biyasa na gamitin ang anting-anting ni Lolo Victor, ay kailangan may gawin ako para matapos na ang bangungot ng mga tao sa aming baryo. Hindi ko na kayang walang gawin kahit alam ko na malaki ang maitutulong ko sa problemang kinakaharap naming lahat. Laban sa aswang. Habang naglalakad ako sa aming baryo, ay napahinto ako nang may marinig akong sumisigaw na lalaki. Hindi ko matukoy kung saan yon, pero naririnig ko siya sa loob ng aking ulo. Lumingalinga ako sa paligid, pero wala pa rin akong ideya kung saan ako dapat pumunta. Sa klase kasi ng pagsigaw ng lalaki, ay alam ko na nasa panganib siya. Hinawakan ko ang anting-anting at mariin akong pumikit. Anting-anting, pakiusap. Tulungan mo akong hanapin kung nasaan ang nangangailangan ng tulong. Kailangan ko siyang mapuntahan kaagad bago pa mahuli ang lahat. Sa pagbukas ko ng aking mga mata, ay naramdaman ko na para bang may gumagabay sa akin. Kusang gumalaw ang mga paa ko at tila dinadala ko nun sa kung nasaan ang lalaking sumisigaw. Makalipas ang ilang sandali, ay huminto ako sa harap ng isang bahay na nakabukas ang pinto. Muli kong narinig ang malakas na pagsigaw ng lalaki. Hinugot ko mula sa gilid ng aking shorts ang maskara ni Lolo Victor. Mabilis ko yung isinuot at saka ako tumakbo papasok sa bahay. Nagulantang ako nang makita ko ang isang nakakatakot na nilalang na nakikipagpambuno sa isang lalaking sugatan at duguan. May makapal na balahibong itim ang buong katawan ng nilalang. Matutulis ang kanyang mga kuko at pulang-pula ang kanyang mga mata. Nakakatakot ang kabuuan ng kanyang itsura. Para siyang isang halimaw na hinugot sa kailaliman ng impyerno. Sigurado ko na yun na ang aswang na namemerwisyo sa aming baryo. Walang pagdadalawang isip na nilapitan ko ang aswang. Nang tumingin siya sa akin, ay hinawakan ko ang magkabilaan niyang balikat at walang kahirap-hirap ko siyang itinapon palabas ng pintuan. Mabilis kong sinundan sa labas ang aswang. Tumayo siya at galit na galit niya akong hinarap. Hinanda ko ang aking mga kamao. Mariin ko yung ikinuyom at naramdaman ko ang pagdaloy ng kuryente mula sa anting-anting papunta sa mga kamay ko. Kahit ang takot na nararamdaman ko ay tila himalang nawala. Doon ko napagtanto na hindi lang kapangyarihan ang kayang ibigay ng anting-anting, kundi maging tapang. Hoy, Diablong Buang! Ano pang tinatayo-tayo mo riyan ha? Bakit hindi ka pa umatake? Isang malakas na pag-angil ang pinakawalan ng aswang bago siya mabilis na tumakbo papunta sa akin. Inihanda ko ang aking sarili sa gagawin kong pag-atake. Pero nang malapit na siya sa akin, ay bigla siyang nawala sa aking harapan. Nanlaki ang mga mata ko
nang may naramdaman akong presensya sa aking likuran. Mabilis akong lumingon at nakita kong naroon ang aswang. Nakaumang ang matutulis niyang kuko. Mabilis akong yumuko nang akmang kakalmutin niya ako. Habang nakayuko ako, ay malakas kong sinuntok sa tiyan ang aswang. Kasabay nun ay nagpakawala ng malakas na boltahe ng kuryente ang aking kamao. Kaya naman, tumilapon ang aswang. Manghang-mangha ako sa aking nagawa ng mga sandaling yon. Marahang tumayo ang aswang habang bakas sa mukha niya ang labis na sakit. Ang buong akala ko ay muli siyang aatake sa akin. Pero mabilis siyang tumakas at agad siyang nawala sa aking paningin. Grabe! Ang bilis naman mawala nun. Sayang! Mapapatay ko na sana siya. Biglang lumabas ang lalaking inatake ng aswang kanina. Nanlaki ang mga mata ko dahil puno siya ng dugo. Agad ko siyang nilapitan para alalayan. Umiiyak siyang nakiusap sa akin na dalhin ko siya sa ospital. Teka, sandali lang ha. Tatawag lang ako ng tulong. Tulong! Tulungan niyo kami! May kailangan dalhin sa ospital dito! Tulong! Paulit-ulit ko yung isinigaw hanggang sa may mga tao nang lumabas sa kani-kanilang mga bahay. Napagtanto ko na kahit may suot akong maskara ay hindi ako maaaring makita ng mga tao dahil baka makarating yun kay Lolo Victor. Kaya ibinaba at inihiga ko na sa lupa yung lalaki. Pasensya ka na. Kailangan ko nang umalis. Nandiyan naman na mga taong tutulong sa iyo eh. Sabihin mo, nadaling ka nila sa ospital. Sige, alis na ako. Habang papalapit sa amin ng mga tao, ay pinilit kong itago ang mukha ko sa kanila. Nagmamadali akong tumakbo palayo at hindi na ako lumingon pa. Hindi muna ako dumiretso sa bahay namin dahil baka mayroon pa ring nakasunod sa akin kung saan-saan ako nagpuntang parte ng aming baryo. At nang masiguro kong wala ng tao sa paligid ko, ay saka ko inalis ang aking maskara. Hinubad ko rin ang anting-anting at inilagay ko yon sa aking bulsa. Hanggang sa naglakad na ako pabalik sa aming bahay. Pumunta muna ako sa likod upang muling ibaon kung saan ko kinuha ang anting-anting. Sinigurado ko na hindi mahahalata ni Lolo Victor na muli ko yung hinukay, kaya tinapaktapakan ko yung lupa para maging pantay yun. Tahimik akong pumasok sa aming bahay. Labis ang pasasalamat ko dahil maimbing pa rin natutulog si Lolo Victor. Humihilik pa siya at bahagya pang ang nakanganga. Nang nakahiga na ako sa tabi niya, ay marahan akong nagpakawala ng malalim na paghinga. Nakangiti akong tumingin sa kawalan habang inaalala ko ang ginawa kong pakikipaglaban doon sa aswang. Hindi ko akalain na magagawa ko siyang mapaatras at ramdam kong natakot siya sa akin. Pero ang totoong nagpasaya sa akin ay ang katotohanan na meron akong isang buhay na nailigtas. Ganun pala ang pakiramdam na merong naililigtas. Sobrang sarap na parabang kahit habang buhay akong magligtas ng magligtas, ay kayang-kaya ko yung gawin. Kinaumagaan, dahil madaling araw na akong nakatulog, ay hindi ako nagising sa oras ng normal kong paggising. Kung hindi pa nga ako ginising ni Lolo Victor, ay hindi pa sana ako babangon. Sinabi niya sa akin na nakahanda na ang almusal at kakain na kami. Sandali akong nagmumog at saka ako pumwesto ng upo sa aming hapagkainan. Mukhang ngayon ka lang yata ulit tinanghali ng gising ka. Nagpuyat ka ba kagabi? Ha? Hindi po. Hindi lang po kasi ako makatulog kagabi. Hindi ko nga po alam kung bakit eh. Oo nga pala. Dumaan dito si Kapitan. Po? Bakit po? May sinabi po ba siya sa inyo? Tungkol sa akin? Wala naman.
Bakit naman ganyan ang reaksyon mo? Bakit? May kailangan ba sabihin si Kapitan tungkol sa iyo? Wala naman po. Ano po bang dahilan? Bakit po nagpunta rito si Kapitan kanina? Ang sabi niya ay pumunta ka raw sa bahay niya mamaya at meron yatang sira na naman sa linya ng kuryente niya sa bahay niya. Pumunta ka roon at sayang naman ang kikitain mo ron. Kala ko naman kung ano na. Sige po. Pagkatapos po nating mag-almusal ay pupunta po ako kay Kapitan. Oo nga pala. Kanina nang bumili ako ng pandesal ay narinig ko sa usap-usapan ng mga tao na may inatake na naman pala kagabi ng aswang. Ha? Talaga po? Nasa ospital na raw yung inatake. Sugatan, pero mabubuhay pa naman daw. Mabuti naman po kung ganun. Salamat sa Diyos. At sabi rin ng mga tao, ay merong nagligtas doon sa lalaking inatake ng aswang. Nakita raw nila na isang binata ang nakipaglaban doon sa aswang. Sinabi nila na nagbalik na raw yung binatang nakabaskara na nakipaglaban noon sa mga aswang. Bigla ako nasamid sa sinabing yun ni Lolo Victor. Kahit mainit pa ang kape ko, ay dire-diretso ko yung ininom. Mas lalo tuloy akong nasamid. Matiim lang na nakatingin sa akin si Lolo Victor. Alam nating dalawa na hindi maaaring ako ang nakita nila. Dahil sa bukod sa hindi ko na kayang makipaglaban sa mga aswang, binata ang nakita nila. Hindi isang matandang lalaki. Umamin ka nga sa akin, Erneng. Ikaw ba ang binatang nakasuot ng maskara na nakipaglaban sa aswang kagabi? Po, hindi po ako yun, Lo. Paano naman po ako magiging ako yun? Nandito lang po ako buong magdamag sa bahay. Saka panigurado po na magigising kayo kapag aalis ako, di ba, Lo? Isa pa po, hindi ko nga po alam kung nasan po yung anting-anting at maskara nyo kasi ang sabi nyo po sa akin, tinapon nyo na po yun. Paano mo ipapaliwanag na may isang binatang nakasuot ng maskara na nakipaglaban sa aswang kagabi? Ang sabi pa nila ay naglabas ng kuryente ang kamao ng lalaking yon. Baka naman po merong nakapulot ng anting-anting nyo nung tinapon nyo po yun. O hindi po kaya may iba pang tao na merong kagaya ng anting-anting nyo. O diba posible naman po yun, Lou eh. Siguraduhin mo lang na nagsasabi ka ng totoo. Dahil kapag nalaman kong nagsisinungaling ka, ay nako, talagang magagalit ako sa iyo. Ayoko na sinusuway mo ko, Erneng, ha? Hindi kita pinagbabawalan na makipaglaban sa aswang nang wala lang. Ang kaligtasan mo lamang ang iniisip ko. Huwag po kayong mag-alala, Lo. Hindi po ako yung binatang nakamaskara na yun. Takot ko lang po sa inyo. Yumuko ako at itinuon ko na lang ang aking atensyon sa pagkain. Pero kahit hindi ako nakatingin kay Lolo Victor, ay ramdam ko pa rin ang mabigat na tingin niya sa akin. Panay ang dasal ko na sana ay naniwala siya sa akin dahil kung hindi, sigurado ko na babantayan na ni Lolo ang bawat kilos ko. Kapag ganun ang nangyari, ay mahihirapan na akong gamitin ang anting-anting at labanan yung aswang. Sa mga nakalipas na gabi, ay wala nang pag-atake ng aswang ang nangyari sa aming baryo. Naisip ko na maaaring natakot na yung aswang na umatake sa baryo namin matapos ng aming paghaharap. Kasabay noon ay naging maugong din ang usap-usapan na bumalik na nga raw ang binatang nakamaskara na nakipaglaban noon sa napakaraming aswang. Nang mga sandaling yun, talagang naramdaman ko ang pagbangon ng pag-asa ng mga tao na matatapos na ang pananalasa ng aswang sa aming lugar. Hanggang sa sumapit na ang unang gabi ng pagbubukas ng peryan sa may plaza. Kahit medyo masama ang panahon at umaambon, ay hindi nagpapigil ang ilang mga tao na magtungo roon at kabilang na kami roon ng kaibigan kong si Waldo. Si Lolo Victor naman ay ayaw sumama sa amin at nagpaiwan na lamang sa bahay. Nagdala lang kami ni Waldo
ng tig-isang payong para meron kaming proteksyon sa ambon. Tignan mo, Chong. Kahit masama ang panahon, marami pa rin nagpunta rito sa may peryahan. Sa bagay, unang gabi to ng pagbubukas nitong peryahan, kaya kahit siguro bumabagyo, marami pa rin pupunta dito, di ba? At sabihin mo, malakas ang loob ng mga tao na lumabas ng ganitong oras kasi alam nila na nagbalik na yung binatang nakamaskara na tagapagligtas natin. Kaya kahit umatake yung aswang na yun, ay meron na magtatanggol sa atin. Hindi na lang ako sumagot sa sinabing yun ni Waldo. Maya-maya pa ay naglaro na kami ng color game. Hindi rin namin pinalampas ang bingo at doon kami nagtagal ni Waldo. Ngunit sa gitna ng aming paglalaro ay narinig namin ang biglang sigawan ng mga tao sa kung saan. Nang sandaling yon ay tuluyan ng bumuhos ang malakas na ulan na sinabayan pa ng manakanakang pagguwit ng kidlat sa kalangitan. Hala, Chong! Ano nangyayari? Bakit nagkakagulo ang mga tao? Waldo, mabuti pa umuwi ka na. Titignan ko lang kung ano nangyayari. Bilisan mo! Hindi ko na hinintay ang sasabihin sa akin ni Waldo. Nagmamadali akong tumayo at tumakbo ako sa mga taong nagkakagulo. Labis akong nagulantang nang makita ko na inaatake ng aswang ang mga tao. Susugod sana ako, pero napagtanto ko na wala pala sa akin ang anting-anting. Kaya naman, nagmamadali akong umuwi sa aming bahay para kunin yon. Dumiretso ko sa likod at kinuha ko ang pala para hukayin ang anting-anting at maskara. Mabilis kong hinukay kung saan nakabaon ang mga yon. Pero labis ako nagtaka dahil wala na roon ang anting-anting at maskara ni Lolo Victor. Nagulat ako nang biglang dumating si Lolo na hawak ang anting-anting at maskara. Ito ba ang hinahanap mo? Erding. Sabi ko na nga ba, at ikaw ang binatang nakamaskara na sinasabi ng mga tao. Lolo Victor, patawarin niyo po ako kung nagsinungaling po ako sa inyo. Hindi ko po kasi kayang walang gawin para tulungan po mga tao dito sa atin, kahit alam ko namang may kakayahan akong tumulong. Lolo Victor, pagod na po ako. Nagigising po ako sa umaga at mababalitaan kong may pinatay na naman yung aswang. Gusto ko na pong matapos ito. Gusto ko na pong matapos ang takot ng mga tao. Tapos, sumasalakay pa po yung aswang sa peryahan ngayon, Lolo. Kaya Lo, parang awa niyo na po. Kahit ito na po ang huling beses na ipagamit niyo sa akin ng anting-anting. Nakikiusap po ako sa inyo, Lo. Matagal akong tinignan ni Lolo Victor hanggang sa lumapit siya sa akin at hindi ako makapaniwala nang ibigay niya sa akin ang anting-anting at maskara. Siguro ga, ay di ko pwedeng pigilan kung gusto mong tumulong sa ating baryo, Apo. Sige, pumapayag na akong gamitin mo ang aking makapangyarihang anting-anting at maskara. Basta, Apo, siguraduhin mo lang na uuwi ka rito ng buhay, Opo, Lo, nangangako po ako. Maraming salamat po. Maigpit kong niyakap si Lolo Victor. Isinuot ko na ang maskara at anting-anting. Matapos yun ay pumasok na ako sa bahay para pakainin ng kuryente ang anting-anting. Ngunit sa kasamaang palad ay kumidlat ng napakalakas. Nakarinig kami ng malakas na pagputok at kasunod nun ay namatay ang lahat ng ilaw sa aming baryo. Diyos ko po, bakit naman ngayon pa nagkaroon ng problema ang linya ng kuryente? Erding, huwag mo munang hanapin ang aswang. Walang kapangyarihan ng anting-anting. Kung hindi mo yan mapapakain ng kuryente, mapapahamak ka! Ngunit hindi ko pinakinggan si Lolo Victor. Mabilis akong tumakbo palabas ng bahay at kahit na anong pagsigaw niya sa pangalan ko ay hindi ako huminto. Dire-diretso akong tumakbo
hanggang sa nakarating na ako sa plaza. Patuloy pa rin ang pag-atake ng aswang sa mga taong naroroon. Isang lalaki ang nilalapa na ng aswang. Maigpit kong hinawakan ang anting-anting. Anting-anting, alam kong wala kang kapangyarihan sa oras na to. Pero kahit proteksyon lang ang ibigay mo sa akin, nakikiusap ako sa'yo. Buong tapang kong sinugod yung aswang. Malakas kong sinuntok ang likod niya, pero dahil walang kapangyarihan ng anting-anting, ay walang kuryente na lumabas sa aking kamao. Mabilis na humarap ang aswang sa akin at napaatras ako nang malakas siyang umangil. Tumalon ng aswang pasugod sa akin. Sinalubong ko siya, pero masyadong mabilis ang kanyang galaw. Tinamaan ako ng matatalim niyang kuko sa balikat at malakas akong napasigaw dahil sa labis na sakit. Humabol ako ng suntok, pero mabilis na umiwas ang aswang at sinipa niya ako sa sikmura. Napaluhod ako at halos panawan ako ng ulirat. Pinilit kong tumayo, pero muli akong sinugod ng aswang. Tinulak niya ako at tumilapon ako. Umikot ang paningin ko. Kahit nangihina, ay pinilit ko pa ring lumaban. Pero wala akong naging laban sa aswang. Tila pinaglalaroan lang niya ako ng mga oras na yon sa sunod-sunod niyang pagkagat at pagkalmot sa iba't ibang parte ng aking katawan. Nang muli akong sugurin ng aswang, ay umatras ako at napahawak ang kamay ko sa bakal na poste ng ilaw sa plaza. Sakto na biglang kumidlat at bumagsak ang bultahe ng kuryente diretso sa poste. Tumagos sa kamay ko ang kuryente mula sa kidlat at pumasok yon sa aking anting-anting. Nanlaki ang mga mata ko nang magsimula ng maglabas ng kuryente ang aking mga kamay. Naramdaman ko rin ang lakas na bumalot sa aking katawan hanggang sa kahuli-huli ang himaymay ng aking laman. Matiim kong tinignan ng aswang na bahagyang napaatras nang makita ang nagliliwanag kong mga kamao. Ngayon palang magsisimula ang totoong laban at sisiguraduhin kong hindi ka na makakatakas pa sa pagkakataong ito. Anak ka ng teteng! Tumayo ako ng mas matatag. Muling umatake ang aswang, pero sa pagkakataong yun ay nagawa ko ng salubungin ng pag-atake niya. Isang mabilis na suntok ang pinatama ko sa dibdib ng aswang at tumilapon siya ng ilang metro. Mabilis ko siyang nilapitan at pinaulanan ko siya ng magkakasunod na malakas na suntok sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Ang bawat suntok na pinapakawalan ko ay nagpapakawala ng napakalakas na boltahe ng kuryente na maihahalin tulad sa kidlat. Hanggang sa bumulagta na ang aswang sa lupa. Naghihingalo na siya at halos hindi na makagalaw. Tumayo ako sa tabi niya at galit na galit ko siyang tinignan. Hayop ka! Sa gabing ito, tatapusin ko ng kasamaan mo. Marami ka ng kinuwang mga inosenteng buhay. Kaya walang ibang maaaring maging kaparusahan sa'yo, kundi ang kamatayan! Mariin kong ikinuyom ang aking kaliwang kamao at buong puwersa ko yung isinuntok sa dibdib ng aswang. Nagpakawala ng malakas na boltahe ng kuryente ang aking kamao at dumalo yun sa katawan ng aswang. Hindi ko inalis ang kamao ko sa dibdib ng aswang hanggang hindi nauubos ang kuryenteng inilalabas ng anting-anting. At sa wakas, tuluyan nang nawalan ng hininga ang pesteng aswang. Nakita ko ang mga taong nakapaligid sa akin na masayang-masaya sa pagkakapatay ko sa aswang. Ginamit ko ang natitira kong lakas para lumayo. Tumakbo ko sa gitna ng ulan. Kailangan ko kasing makaalis kagad dahil baka makilala ko ng mga taong naroroon. Hindi nagtagal ay nakarating ako sa magubat na bahagi ng aming baryo. At doon ko naramdaman ang sakit ng mga sugat sa aking katawan hanggang sa tuluyan na akong
nawalan ng malay. Ang huli kong natatandaan ay ang malakas na pagbagsak ko sa basang lupa. Nang magkaroon na ako ng malay, ay hindi ako makapaniwala na nasa loob na ako ng aming bahay. Nakahiga ako sa papag at puno ng benda ang aking katawan. Ang una kong nakita ay si Lolo Victor na nakangiti sa akin. Lo, paanong nandito ako? Nung tumakbo ka matapos mong patayin yung aswang, ay sinundan kita kaagad. Mabuti na lang at ako nakakita sa'yo. Nang nawalan ka ng malay, agad kita dinala rito sa bahay para gamutin ang mga sugat mo. Maraming salamat po, Lo. Pero sorry po kasi umuwi po ako ritong sugatan. Ay, nako. Huwag mong isipin yon. Ang importante ay buhay ka at nagawa mong patayin ang pesteng aswang na yon. Pambihira ka, Apo. Ipinagmamalaki kita. Hindi ako makapaniwala nang kunin ni Lolo Victor ang isa kong kamay at inilagay niya roon ang anting-anting at maskara. Simula ngayon, Apo, ay di na kita pagbabawalan na gamitin ang mga yan. Dahil naniniwala ko na hindi pa yon ang huling laban mo sa mga aswang. Kaya gamitin mo ang mga yan kung kinakailangan. Ipagtanggol mo ang mahihina. Ipagtanggol mo ang ating baryo laban sa mga aswang. Maluwa-luwa kong niyakap si Lolo Victor. Paulit-ulit akong nagpasalamat sa kanya dahil sa wakas ay tuluyan niya nang ipinamana sa akin ang kanyang makapangyarihang anting-anting. Makalipas ang 1 buwan ay unti-unti nang bumalik ang lakas ko. At dahil sa pag-aalaga sa akin ni Lolo Victor ay mabilis na naghilom ang aking mga sugat. Nakabalik na rin ako sa aking trabaho bilang elektrisyan. Natuwa ako dahil bumalik na sa normal ang takbo ng buhay ng mga tao sa aming baryo. Ngunit naging palaisipan sa lahat kung sino nga ba talaga ang binatang nakasuot ng maskara na nagligtas sa aming lahat. Doon ko naisip na hindi na kailangan malaman ng mga tao ang aking ginawa. Masaya na ako. Naligtas silang lahat at nagbalik na ang kapayapaan sa aming baryo. Naniniwala ako na mas mahalaga ang pagtulong ng walang hinihinging kapalit. Sapat na sa akin na nakagawa ako ng kabayanihan. Kahit kaming dalawa lang ni Lolo Victor ang nakakaalam. At yun ang isang bagay na hindi kayang bayaran ng kahit na anong halaga ng salapi.